Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po at purihin ng Panginoon sapagkat ngayong araw tayo po ay magkakasama muli para sa ating Sunday Online Cell Celebration. Salamat po sa bawat isa. Sa ating mga viewers, nais ko po na i-welcome ang bawat isa sa atin at maging sa ating mga kapatiran sa Conqueror World Harvest Mission, Masuso, Pandi, Caloocan, Malabon, Quezon City at San Ildefonso. Welcome po mga kapatid. Sama-sama po tayong magpuri at sambahin ang Panginoon. Sama-sama po natin siyang awitan at itaas ang kanyang ngalan. Mula sa awit 117, ang awit ng pagpupuri kay Yahweh, verses 1 and 2, sabi po doon, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Amen. Sabi po ron na tapat ang Panginoon magpakailanman. Tapat ang Panginoon hanggang wakas. Tapat ang Panginoon. Walang wakas ang katapatan ng Panginoon. Purihin natin si Yahweh. Kaya naman, si Jesus sa buhay natin ay dakila. Si Jesus sa buhay natin ay isang pagpapala. Si Jesus sa buhay natin ang ating Panginoon. Si Jesus sa buhay natin ang siyang tagapagligtas. Kaya naman si Jesus sa buhay ko ay awitin natin. Itaas natin ang ngalan ng Panginoon. Amen? Sama-sama po natin purihin ang Panginoon. Awitin po natin ang si Jesus sa buhay ko. Bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus sa buhay ko, wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko, ikaw ang
salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ikaw umilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Wala sa iyong maipapantay. Yes, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming mag-aawit. Patuloy kaming magpupuri sa inyong pangalan. Patuloy ka naming sasamarin, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila. Hallelujah, Lord. Oh, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya habang buhay, magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay, magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus,
kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Walang hanggan, Panginoon. Yes, Lord. Sa oras na ito, patuloy kami aawit sa iyo. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na tunay, magpakailanman, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Walang hanggan dapat sa buhay ko, lagi mong lahat lagi, dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Dakilang Diyos, magpakailanman, Panginoon. Purihin ka, O aming Diyos, salamat, Panginoon. Aming Diyos, dakila ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapatayan. Jesus, oh, salamat, Panginoon.
Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin itataas ang iyong ngalan. Patuloy namin luluwalhatiin ang kadakilaan mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa kabila ng mga nangyari, Panginoon, Ikaw yung Diyos na patuloy namin kasama upang maranasan namin ang iyong kadakilaan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Good morning to everyone. Welcome to our online Sunday celebration. Purihin po ang Diyos sa umaga ito na meron po tayong kagalakan, kapayapaan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong topic sa umagang ito, mga dapat gawin sa salita ng ating pong Panginoon. At ito po ay makikita sa aklat po ng Pilipos chapter 2 verse 13. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umaga ito. Salamat sa pamamagitan ng salita mo ay magbibigay po sa amin ng kaunawaan upang ang salita mo ay amin pong ipamuhay. Alam namin, Panginoon, na napakahalaga ang salita mo sa aming pong mga buhay. Dinadalangin ko po, O Diyos, sa mga nanonood at nakikinig sa mga oras nito. Patuloy na nga po, Ama, na kaming lahat ay mapagpala sa pamagitan ng pakikinig ng salita mo. Kaya purihin ka, Ama, pasalamatan sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay na sa umagang ito ay napakahalag po ng pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagat ang salita po ng ating Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano ang dapat nating gagawin. Ang una pong puntos na dapat nating gawin sa salita ng Diyos, may sa puso ang salita ng Diyos. Hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay napapakinggan lang natin o na isusulat. Ang nais ng Panginoon sa kanyang salita ay ito ay maisa puso. Sapagat ang salita ng Panginoon kapag nasa ating puso, nakasisigurado na malinaw ang ating kaisipan, magagawa natin ang nais ng Diyos na dapat nating ginagawa. Bakit po? Kasi malinaw sa sinasabi sa aklat po ng awit 119:11. Ganito ang sinasabi. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Malinaw po na sinasabi. Ang banal mong kautusan sa puso'y iingatan. Kapag naingatan po natin sa ating puso ang kanyang pong mga salita, nakasisiguro po tayo na maliwanag ang ating pong kaisipan. At ito yung makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sa naranasan po natin sa ngayon, dahil sa pandemic, dahil marami ang taong naguguluhan ang kanilang kaisipan. Naghihintay ng ayuda sa gobyerno. Wala silang mapakinggan sa TV, puro hindi magaganda. Dahil maraming reklamo ang tao.
Kaya sa mga oras nito, na kailangan po natin ang salita ng Panginoon nang siyang aakay sa atin, nang siyang papatnubay sa atin, nang siyang magbibigay ng liwanag. Kasi salita ito ng Diyos, hindi salita ng tao. Kapag ang salita ng Diyos ay ating pinakinggan, sigurado hindi tayo makakaranas ng mga kalungkutan na nangyayari sa panahon natin sa ngayon dahil sa pandemic. Kaya ito po ay ipinapaunawa sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito na kailangan na ang salita ng Panginoon ay atin pong maisa puso, maisa pamuhay at atin pong lakaran. Hindi na mawawala ng kapuluhan kapag ang salita mo ng ating Panginoon ay pinapakinggan at sinasa puso, nakasisiguro na maganda ang magiging buhay po natin. Hindi tayo mangangamba dahil meron tayong pinangahawakan ang salita ng Panginoon. Siyang gagawin nating patnubay sa ating pong mga buhay. Kasi ito ang nais na iparating ng Panginoon sa umagang ito. Ang ikalawa, maisagawa ang salita ng ating Panginoon. Kailangan ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan, na ating nababasa, ay isinasagawa. Bakit po? Kung ito ay ating hindi isasagawa, malinaw ang sinasabi sa aklat po ng Santiago 1:22 na dapat ito ay ating pong isinasagawa. Ang sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Malinaw na kung ang salita ng Panginoon ay pinapakinggan natin at hindi isinasagawa, dinadaya doon natin ang ating mga sarili. Kaya mahalaga na ang salita ng Panginoon ay ating isinasagawa. At itong salita ng ating Panginoon ay may isasagawa po natin, kailangang humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu para maisagawa po natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi nga po, sabi ng Banal na Kasulatan, dinadaya daw natin ang ating sarili pag hindi natin ito isinasagawa. Sa makatuwid, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Yung salitang ating napapakinggan, yung salitang ating nababasa, dapat ito ay maisagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi ito po ang nais ng Diyos na dapat nating ginagawa. Mga dapat nating gawin sa salita ng ating Panginoon. Malinaw na ipinapaunawa po sa atin. Dahil kung ang salita ng ating Panginoon ay hindi po natin maisasagawa sa ating pamumuhay, mahihirapan po tayo. Kaya malinaw po na ipinaparating sa bawat isa, sa lahat na nakikinig sa mga oras nito, isagawa po natin ang salita ng ating Panginoon. At nakasisiguro, nakatitiyak na tayong lahat ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Ikatlo po, maibahagi ang salita na Diyos. Kung paano po ng ating pong gobyerno ay ibinabahagi po yung ayuda sa mga tao. Dahil kailangan ng mga tao, dahil hindi nga po makapagtrabaho. Pero sa mga oras na ito, ang nais ng Panginoon na dapat natin gawin sa salita ng Panginoon ay maibahagi. Dahil malinaw na kung hindi natin ito ibabahagi ang salita ng Panginoon, ito ay mawawalan ng saysay sa ating pong puso. Bakit po? Kasi ang sabi po doon sa Gawa, chapter 8, verse 4, ganito po ang sinasabi. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Malinaw po, mga magulang at mga kapatid, na sinabi sa Biblia.
na ibahagi. Bakit po? Kung patuloy nakakalat ang coronavirus, marami ang magkakasakit. Pero, kung ang salita ng ating Panginoon ay ikakalat natin, makasisiguro na marami ang maliligtas. Kaya yun po yung ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon na ibinabahagi saan man sila makarating, hindi nawawaglit sa kanilang isipan na ibahagi, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan dahil alam nila ang salita ng Panginoon kapag naibahagi, ito yung magdadala sa mga tao na bubuksan ang kanilang kaisipan dahil mahalaga na mapakinggan ng mga tao ang salita ng ating Panginoon sapagat ang salita ng Panginoon kapag napakinggan at ating pong ibinahagi sa mga taong naliligaw na landas, sila ay maliliwanagan. Sa panahon ng ating naranasan sa ngayon, kung papaano masigasig ang ating gobyerno na ipamahagi ang mga ayuda, kahit sila'y napapagod, kahit mainit, pero patuloy lang ibinabahagi yung mga ayuda na kailangan ng mga tao. Kaya yun po ang nais ng Panginoon sa umagang ito, na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga taong wala pang tamang relasyon, sapagat ang salita ng ating Panginoon ang siyang makapagpababago sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo po pa, mga kapatid, ay tinatawagan ng ating Panginoon na patuloy nating i-spread ang gospel. Sapagkat kapag kumalat ang salita ng Panginoon at marami ang kumilala, makasisiguro na itong naranasan nating crisis, itong pandemic, ay ito'y aalisin ng Panginoon. Kasi ito yung dapat nating ginagawa sa salita ng Panginoon na ipinapahagi, ipinapahayag, ipinapangaral. Kasi nga po, lalo na sa ngayon, ang mga tao ay naguguluhan. Kaya kailangan nila ang salita ng ating Panginoon. At ang pang-apat po, maituro ang salita ng ating Panginoon. Marami ang hindi nakakaalam tungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na merong nagtuturo. Katulad ng ating Panginoon, nung siya'y nasa lupa, itinuturo niya ang salita ng Panginoon. Itinuturo niya kung paano mumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya mahalaga na maituro natin ang salita ng ating Diyos. Dahil kapag ang salita ng ating Panginoon ay maituro, sigurado nito yung magiging gabay ng bawat isa na magsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga, mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, mga dapat nating gawin sa salita ng ating Panginoon. Kasi sabi po doon sa Mateo, chapter 28, verse 20, sabi po dito, ang salita ng Diyos at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Meron na pong pangako ang ating pong Panginoon na kapag naituro po yung kanyang salita, tayo po ay sasamahan niya. Hindi niya tayo pabayaan. Kaya malinaw po doon sa 4 na puntos, mga dapat nating gawin sa salita ng ating Panginoon. May sa puso, may sa gawa, may bahagi, may turo ang salita ng ating pong Panginoon.
Nawa po sa mensahe ng ating Panginoon ay siyang makapagbubukas ng ating buong puso kung ano ang dapat po nating gagawin. Patuloy na tayo ay kinakaugnay ng ating Panginoon. Kaya isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakinig ng salita. Ang ating pong big idea, ang paglagong spiritual, ang pamumuhay ayon sa pagkakilala sa Diyos na ipinapakita sa ating mga buhay. Kaya purihin po ang Diyos sa umaga ito. Maraming pong salamat. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa salita mo na nahayag sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na nga po ang salita mo na napakinggan. Patuloy na siya ang kumilos at gumalaw sa kanilang mga puso. Kaya pinagpapasalamat po namin na ipinaunawan niyo po sa amin mga dapat po namin gawin sa iyo pong mga salita. Na ito po yung ayaw pong ipamuhay, may bahagi, at may sa puso, may pangaral, at ito po ay may turo. Kaya tunay nga po, O Diyos, na ang salita mo ang siyang nakapagpapabago sa aming pong isipan. Kaya salamat po sa umaga ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat na nakakinig ng salita mo, ikaw po, Panginoon, isang magpala. Patuloy po nilang maranasan ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa iyo. Sa lahat na mayroong pinagdaraanan, sa lahat na may mga problema, sa lahat ng mga nangailangan, Lord, ikaw po ang siyang pumatagpo sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Kaya purihin ka, Ama, pasalamatan sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating Sunday online service ngayong araw at patuloy ko po kayong inaanyayahan sa darating na Miyerkules sa ganap na 7:30 PM ang ating online midweek service at Sunday po ulit magsama-sama tayo na purihin ng Panginoon sa ganap na 8:30 AM at dito pa rin po sa Conqueror Road Harvest Mission Facebook page at i-like na rin po natin at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube account. At patuloy po natin i-share ang ating mga videos and mga photos na dito sa Facebook page. Salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na panonood. God bless po sa ating lahat.